niya ang lahat ng bagay. Sabi ni Isaiah, nung siya'y nagmumuni-muni sa templo, nakita niya na heavens is my throne, sabi ng Panginoon, and the earth is my footstool. Can you imagine that? So if you create an image in your mind that how heavens is the throne of God and the earth is His footstool, how big our God it is. Amen? Kaya, gaano kadalaki ba yung problema mo ngayon? Mas malaki ba yan sa Diyos na sinasamba natin? Diba? Tignan natin kung gaano kalaki ang Diyos over our problem. God is big. Nakawalin. Kaya, expect big things to God. Always expect great things upon the Lord. Dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan. Amen ba? Yes. Maybe today, hindi nangyayari pa yung ating iniisip. Maybe tomorrow, after 2 years, after 3 years, but time will come when God move in your life, everything will be perfect. Di ba? Parang yung panahon nila Moises, no? Wala nang pag-asa, pero hinati ng Diyos ang dagat. Perfect. Nakatawid sila. Sabi ni Joshua, Lord, hindi kami dapat matawan namin ang aming kaaway prior nanunubog ang araw. And the sun still. Can you imagine that? So, kasi bakit? Yun ang Diyos natin eh. Yun ang Diyos ng mga Hebrew at Diyos din natin yun. Kaya, kung tayo minsan ay natutuda sa ating sarili, always look at how God big is in your life. And declare that daily. Sabihin mo lagi, Lord, mas malaki ka sa anumang pagsubok dinadaanan ko ngayon. Maybe today is a mess, tomorrow it's become a powerful message to Jesus. Sino ba yung mga anak ng Diyos sumunod sa Kanya na nag-mess ang kanilang buhay, but later become a powerful message to the world? Just like Jacob. Alam niyo ba yung sabi ng Jacob? Yung parang yung salitang hakop. Ano yung ibig sabihin niya? Sa English? Deceiver. And the Bible said that the God of Jacob, ang Diyos na manlilo. Di ba? But the God of Jacob, pag sinasabi ng Israel that the God of Jacob is the God that's really lead Jacob into a success life. No? Ano ba yung buhay tayo? Ano ba yung ating identity na our life is a mess? Our life is para tayo pa ay nagdududa. Ikaw yung taong magdahin, pero yung Diyos mo ay makapangyarihan. Diba? Kaya napakahalaga na we always remind ourselves how God big it is. Open our Bible in Ecclesiastes chapter 3. So as I'm meditating, sabi ko ano ba yung pwede kong i-share sa yung congregation this coming Sunday. So as I read the book of Ecclesiastes, it reminds me a lot with regards especially of life. Paano ba dapat tayo bubuhay sa mundong ito? And this chapter 3 of Ecclesiastes may help us to remind how do we live our life here on earth again. Are you there? So ating basahin ang salita ng Panginoon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 hanggang sa 14. Gusto kong basahin sa New King James Version kasi meron lang pong i-emphasis mamaya po dito. Yan. So allow me to read in a New King James Version. So let's read Ecclesiastes chapter 3 verse 1 and the following verses. Sabi doon, to everything there is a season, a time for every purpose under the sun. Sabi sa verse 2 is a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck what is planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to cast away stones and a time to gather stones, a time to embrace and a time to refrain from embracing. Sabi sa verse 6,
a time to gain, and a time to lose. A time to keep, and a time to throw away. A time to fear, and a time to soothe. A time to keep silence, and a time to speak. A time to love, and a time to hate. A time of war, and a time of peace. Verse 9 says, what profit has the worker from that in which he labors? I have seen the God-given task. In other translation is burden, but I prefer the word task, with which the Son of Man are to be occupied. In verse 11 said, ito yung gusto ko dito eh. He has made everything beautiful in His time. Di ba sabi, there is a time for everything, sabi ni Ecclesiastes, di ba? Dahil sinabi nito, bigla siya bumaway. You know what? At every time, God made this beautiful. Diba? Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from the beginning to end. Verse 12 says, for I know that nothing is better for them than to rejoice and to do good in their lives. And also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. This is the gift of God. In verse 14 said, ito yung last verse natin mabasahin, I know that whatever God does, it shall be forever. Nothing can be added to it, and nothing taken from it. God does it that men should be fear Him before everything. Ang ganda no, ng paalala ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 14. It will remind us to going back to the course of life na meron tayo ngayon. Ano man yung ating napagdaanan, it remind us how these chapters of Ecclesiastes give us again a direction of life. So ano ba yung gusto kong i-share sa inyo sa mga oras na ito? Allow me to share to you the word, a time for everything, finding God's purpose in every season. So mahalaga, dito sa ating pinasa sa verse 1, kaya kung ginamit ko yung New King James Version, may tatlong bagay kasi dito na mahalagang makita po natin. There is three constant things that we need to be reminded of na binanggit po ni Solomon. Remember, Solomon is the one who wrote Ecclesiastes. And Solomon, according to the Bible scholars, ito na yung time na kung saan nag-half-hearted na siya kay Lord. Remember, Solomon is the wisest man who lived on earth. If you are the wisest man today, ano yung meron ka? Everything. Diba? Fame, influence, wealth. Lahat. Kasi nga ikaw yung pinakamatag ng tao. Ibig sabihin, lahat ng mga payo mo ay nagiging maayos sa buhay ng mga tao. May negosyante sa'yo na nawawala na sa pag-asa sa kanyang pag-negosyo because you are the wisest person. Lumapit sa'yo, nagbigay ng counsel, at biglang gumanda yung negosyo. So, yun yung panahon ni Solomon eh. Kaya nga, in time of Solomon, alam niyo po yung isang wala sa kanya? Because in every king of Israel, there is a prophet. Sino yung prophet ni Saul? Samuel. What's the purpose of the prophet or king? To remind the king about God's precept. Diba? To remind the king what is the will of God that is. Kasi nga, ang mga propeta is the mouthpiece of God. So, ang isang hari, kailangan niya ng isang propeta. Sino po ang propeta ni David? Diba? You know the story of David, na siya nagkasala sa Panginoon. And Nathan gave a analogy or a story that there's one guy, a very poor guy, no, na naglakbay,
Tapos, meron siya isang alagang tupa, sabi ni Nathan. At itong mayaman, meron siyang bisita. At ang ginawa, nung dumating yung bisita, kinuha yung tupa ng purgay na ito at ginawang pang-ahin doon sa bisita ng mayaman. Ano sabi ni David? Kailangan mamatay yung tao na yan. Hindi niya alam, that's the judgment of himself. Because of what he did in the eyes of God. So nakita natin, di ba? Bawat hari may propeta. But in the time of Solomon, no prophet mentioned. Ibig sabihin, mas mahusay si Solomon kaysa lahat ng mga propeta during that time. And God blessed Solomon by really in wisdom. Kaya he's the wisest king lived on earth during the time. And during the time, grabe ang fame ni Solomon. Grabe ang kanyang kayamanan. Sabi nga sa Bible, no? Yung silver is just like a stone. Parang pangkaraniwang stone na lang sa kanyang kingdom. But in spite of that life na natin ni Solomon, dumating po sa buhay niya na siya po ay nag-half-hearted sa Diyos. You know what? Why Solomon became half-hearted to the Lord? Because of chasing women. Ano sabi ng Bible? Laging sinasabi ng Bible na huwag kayong makikipag-relasyon sa hindi nyo. Diba? Hindi nyo kalahi. And ito yung nangyari kay Solomon kasi hindi niya ma-resist yung mga kings na lumalapit sa kanya at ibinibigay mismo yung mga princess sa kanya as part of the relationship. The problem is, King Solomon, because of that situation, it became now, nagkaroon siya ng half-hearted sa Panginoon. And he wrote Ecclesiastes on that moment. Kaya ito, Ecclesiastes is a reflection of the wisest man on earth na nakita niya na ang bawat panahon at ang bawat oras, meron palang layunin ang Diyos. And the season, the time, and purpose, this is the very constant in this world. The purpose of God, the time, and the season. Ito yung hindi nagbabago at patuloy na umiikot sa mundong ibabaw na ito. Ano ba ibig sabihin ng season? Sa Korea, may 4 seasons. And that is constant. Di ba? Simula na pumunta kayo sa Korea, hindi nagbago yan. Tama ba ako? Minsan ba naging 2 season ng Korea? Napansin niyo ba kayong mga nauna sa amin dito? Maybe siguro hindi delay lang siya. Dahil September, nag-yellow na dapat, pero may umaabot pa ng November. May delay, pero the season is still there. Diba? And that season is constant. Patuloy yan na umiikot. Summer tayo ngayon. Pagtapos ng summer, mag-fall na. Tama? Pagtapos ng fall, ayan na, palamig na naman, pa-winter na. Diba? Pag yung patapos na yung winter, ayan na naman. Di ba? Spring na. Diba? Imagine that. And that is constant. Especially here in Korea. Sa Pilipinas, 2 na yung ating season doon, di ba? Tag-ulan at tag-init, di ba? Kaya madali lang yung buhay ng mga Pilipino. But ano ba yung sinasabi ni Apostle ni Solomon about season in this under the heaven? Constant, the season is constant. The time also is constant. Kaya ngayong oras natin kahapon, pag hindi mo na ilaan sa Diyos yun, kumbaga parang nakahapon na yun eh. If God given us a time today to worship Him, at hindi mo siya worship, natapon yung time. Buti sana po yung ating life ay habang nagkakaroon ng time, padagdag ng padagdag. Hindi eh. Pabawas ng pabawas yung time natin sa earth. Tama po ba? Because of the law of entropy. No? Na yung katawan mo raw is pusag na, deteriorate yan kahit hindi mo siya utusan. That's the law. And if God give us a time, and you waste the time in the past,
what happened to the time? You are not living according to God's purpose. Okay? So, season is ito yung natawag na chronological pattern. Ito yung winter, ito yung summer, di ba? Ito na naman yung ito na naman yung fall, ito na naman yung spring. Chronological po yan. Minsan ba naghalo-halo? Minsan naging summer, uy, ba't naging spring? Hindi, di ba? Pag ganun yung season natin, abnormal yun. Di ba? Can you imagine? Kawi-winter lang, biglang naging fall. Wala, ba't umatras, pastor? Di ba? So yung chronological event, itinakdayan ng Diyos, mga kapatid. And yung time, ibig sabihin, kaya Diyos, time to be born and time to die. Mayroong specific event ang Diyos lagi sa buhay natin na itinakda ng Diyos. And sinasabi nito, in every season, in every time, we need to do the purpose of God. Because whether we like it or not, whether we believe it or not, umating ka sa church o hindi ka umating, maniwala ka sa Diyos at hindi ka maniwala sa Diyos, time will come. God's purpose will prevail in this world. Yung kanyang kalooban ang siyang manatili sa bandang huli. Amen ba? Kaya yung mga taong naniwala sa Diyos, kahit sa oras ng kanilang kapighatian, naniwala sa purpose ng Diyos sa buhay nila, they will win the race. Because at the end of the day, God's purpose will prevail. Di ba sabi nga doon sa kwento ni Lazarus sa kayong mayaman, di ba nag-prevail ang purpose ng Panginoon? Namamatay sila pareho. Pero si Lazarus na naniwala sa Panginoon, meron siyang magandang kinalagyan. Pero yung mayaman, no, na naging palago siya sa kanyang buhay, alam natin kung saan siya napunta. And that is really very important reminders for us right now habang nabubuhay tayo sa mundong ito. So pag-aralan natin, ano ba yung mga magandang bagay dito na dapat nating maunawaan sa isinulat ni Solomon sa kanyang buhay? To remind ourselves on how blessed we are in doing God's purpose. So a time for everything, finding God's purpose in every season. So nais ng Panginoon na maunawaan natin how do we find God's purpose in every season of life. Ano ba yung season ng buhay natin kung ating pag-aaralan? Meron din po tayong season of life. Tayo ay pinanganak, tayo ay naging bata, naging dalaga at binata, nag-asawa, nagkaanak, nagkaapo. Di ba? May tinatawag sa psychology na time of yung empty nester. If you're familiar with that. Sa mag-asawa kami tinatawag na empty nester na kung saan yung mga anak nila umaalis na sa nest kasi nga malalaki na sila at naiiwan yung dalawang mag-asawa. And that is the cycle of life. Hindi natin mapipigilan yung pagtanda. Eh, mo ba? Mag-asawa ka o hindi, tatanda ka. Tama po ba? That's the cycle. That is God's, kumbaga, law sa buhay po natin. So understanding how God finds purpose in every season of life. Number one, we need to understand the time and season. In chapter 3 of Ecclesiastes, verse 1 to 8, ano po yung sinasabi dyan ng Ecclesiastes? Is the polarity of life. Di ba? The beginning and the end. Time to love, time to hate, time to kill, and time to die. Ano yung ibig sabihin? Hindi ibig sabihin ng time to kill. Hindi ibig sabihin yun na ikaw ay papatayin ng tao. Hindi ko yung ibig sabihin. Di ba? May panahon ng tao ay talagang, ibig sabihin yung mga unexpected moments sa buhay natin. Na hindi naman talaga lahat ay namamatay ng katandaan. May iba dyan namamatay ng bata pa lang. Meron iba dyan namamatay, isisilang pa lang, namamatay na. Di ba? So, mahalaga na maunawaan natin yung time and season about
Ecclesiastes. Ano ba yung ibig sabihin nito? Why we need to understand, how important na unawain natin ang time and season. So understanding time and season based on Ecclesiastes give us several important reasons to understand the time and season in which Ecclesiastes said to us is, number one is we need to have a wisdom and discernment. Para maintindihan natin yung time and season, kailangan meron tayong tatawag na karunungan at discernment. Saan natin makakuha ang karunungan? Where we can find wisdom. We can find wisdom, first and foremost, to the Word of God. Ibig sabihin, when you have wisdom from the Word of God, when you have decision in your life, you will decide your life not based on what you see, but based on what you read in the Bible. Yun yung wisdom dun eh. So, the more you have a good decision in your life, ano nangyayari niyan? Sabi nga, what you are today is based on the decision you made 5 years ago. Sabihin, kung ano ka ngayon, produkto yan ng desisyon mo nung nakaraang panahon. Kaya kung masiyahin ka ngayon, kasi nga, nag-decide ka na maging masaya. So until now, bitter ka, ibig sabihin, you still decide yourself to become bitter. Kaya mahalaga na, once we do something, decision, either minor decision or a major decision, we should decide in according to the wisdom of the Bible. Because when we decide according to the wisdom of the Bible, ano nangyayari? Na-align tayo sa purpose ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, season and time and purpose. Dumating mo yung winter, you are in the will of God's way. Dumating yung time, you are in the purpose of God. Why? Because you decide not based on what you see, what you feel, but you decide through the wisdom of His book. Kaya inaani mo ngayon yung karunungan ng desisyon mo. Kaya later on, naaalay ka sa kalooban ng Panginoon, later on, nakikita mo tuloy yung mga pagpapala ng Diyos sa buhay natin. You know what? The blessing of God is just around the corner. Naniniwala ba kayo? Na kung may proximity ang blessing ng Panginoon, hindi ka niya pahihirapan. Milya mo kailangan lakarin. No. Blessing of God is just around the corner. But sometimes we decide things badly. Kaya nawalalayo tayo doon sa blessing ng Panginoon. Dapat isa ka ng pinakamasayang tao ngayon, but because you decide 3 years ago na maging bitter ka, tingnan ko na yung pinaka-bitter na tao ngayon, di ba? At sino nahihirapan? Hindi yung kapitbahay mo, di ba? Hindi yung mga taong kinaiingitan or kinabubisita mo, ikaw mismo. Ano ba sabi ng Bible? Magpatawad tayo, di ba? Sabi ng Bible, mas mahirap. Ano ba mas mahirap? Yung hindi ka magpatawad, magpatawad ka. Di ba? There is a release once we have forgiveness in our heart. Kaya nga si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo para siya yung ating model of suffering, pain. Lahat ng mga sakit sa ating buhay, siya na yung model natin. That is our great counselor. Kaya mahalaga na mayroon tayong wisdom and what is discernment? It's all about. Discernment is the gift of the Holy Spirit. Ibinigay yan sa kanyang mga anak. Na ibig sabihin ng discernment, there's something sense in you na parang napipredict mo yung pwedeng mangyari sa paligid mo or sa mga taong kausap mo. Ang Holy Spirit mismo nagsasabi sa iyo na ang taong yan ay mayroong problema. And when the Holy Spirit revealed that to you, you need to minister to that person. Kaya nga, napakahalaga na meron tayo ito
in order for us to understand the time and season of life. Para tayo ay mabuhay na naayon sa kalooban ng Diyos. Kasi bakit pag hindi tayo nabubuhay sa kalooban ng Diyos at tayo ay malayo sa kanyang kalooban, ang ating buhay ay walang kapanatagan. Why? Because we are born in the purpose of God. Pinanganak tayo para sa kanyang layunin. Diba tayo pong mga Pilipino, meron tayong laging meron tayong laging pangarap sa ating mga anak na yung mga frustrated engineer, mga frustrated na mga lawyer, ikaw maging isang abogado. Diba? Tama ba yan? Ha? Diba? Gusto mo na yung anak mo dapat, yung hindi nangyari sa'yo, gusto mo ipagpatuloy ng yung anak. That's natural. Buti na ako, wala akong pangarap, wala ko sabi sa anak ko, maging ganyan kayo, wala naman ako. Di ko sabihin, maging pastor kayo, maging pastora kayo. You know what, prayer to my two daughters, that they will become excellent in their lives. Sa lahat ng ginagawa na maging magaling sila, yun yung pananahin ko sa kanila. Sabi ko, Lord, ako lang, wala akong may akong pangarang bata ko, mahilig ako magbasa ng mga astronomical books. Yan lang yung hilig ko. Siguro astronaut. Pero alam naman natin na posible yun, di ba? Nung bata ako. Pero doon ako mahilig magbasa. Kaya yung mga Centauri na yan, yung mga light years is a measurement, is a distance between the stars and the earth. No? Na para mapunta ang yung pinakamalapit na star sa mundo, you need to have 1 light year. Ibig sabihin, mapupuntahan mo ang pinakamalapit na star sa mundo if you have the speed of light na sasakyan. At mararating mo yon in 1 year. Sino namang tao ang sasakay sa ganun kabilis na sasakyan at makagawan ng ganun na sasakyan? It's impossible, di ba? Kaya travel around the galaxy is impossible talaga. Pangalawa, hindi mo pwede. Kasi bakit? Ang ating katawang lupa, design lang sa Earth yan. Dahil mo sa Mars yung katawang lupa, mamamatay ka doon. Design lang sa Earth. Hindi ko alam at maraming mga tao gusto pumunta sa buwan, gusto pumunta sa Mars, di ba? Ganun na crazy ang mga tao. But our body itself, design lang to sa mundo nito. Kasi bakit? Ba't dinesign ang katawan sa mundo ito? Because God has a purpose in this world. Amen ba? Ba't ba tayo pumunta ng Mars, ng buwan? Nandito sa mundong ito, ang layunin ng Diyos. At ang layunin nito na ibinigay ng Diyos sa atin, ito dapat yung ikinagagalak lagi ng kanyang mga anak. Amen ba? Ito dapat yung ating araw-araw ay kinatutuwa, yung layunin ng Diyos sa ating buwan. But I sad to say, many people, they are living oppositely to the purpose of God. Remember, 3 constant in this Ecclesiastes chapter 3 verse 1. The season, the time, and the purpose. Whether you believe it or not now, mapiprevail ang purpose ng Panginoon. Kaya nga, di ba sinabi niya doon sa bandang huli, sa verse 14, ano sabi ng Panginoon doon sa verse 14, sabi ni Solomon, kung babasahin po na sa verse 14, tingnan saglit. Ano sabi doon sa verse 14 na Ecclesiastes chapter 3? Di ba sabi niya, I know that whatever God does, it shall be forever. Di ba? Kumbaga, parang sinasabi ngayon, wala tayong laban sa Diyos. Kung sumuway ka ngayon, talo ka. Kung lumayo sa Diyos ngayon, talo ka. Because God already does, and it shall be forever. Ano may buhay natin, 80, 80 years, mapala na tayo. Ako, sabi ko, I'm blessed kung mabuhay na ako ng 80 years in this world. Blessed na ako nun. Ako blessed, baka yung mga anak ko hindi. Grabe naman ito si Papa, di ba? Pagamot dito, pagamot doon, di ba? Maintenance ito, maintenance ito, di ba? Baka sila ang hindi blessed, ako blessed. Yung katotohanan ng buhay natin, 80 years in this world. Ano ba ang pwedeng gawin ngayon ng 80 years old na tao? Sa harapan ng Diyos. Meron ba?
Doon ka mangangarap na mag-evangelize. Doon ka mangangarap na mag-worship kung hindi mo na may taas ang kamay mo dahil sa mga arthritis. Diba? This is the time that we can worship, that we can obey, and that we can submit our life to the Lord. Amen ba? Kasi bakit? Ngayon pa lang dapat gawin na natin ang purpose ng Panginoon. Kung gagawin mo rin pala ang purpose ng Panginoon, bago kumalagot at ng hininga, gawin mo na ngayon para ma-enjoy mo yung benefit ng purpose ng Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? Ano ngayon kung nagkabali-balintong yung buhay mo nung nakaraan? No. Go to the Lord. Do His purpose. And time will come. God will show you how blessed you are in this world. Amen ba? Maybe ngayon, hindi mo nararamdaman. Kasi bakit hawak ng Diyos yan eh? Hindi mo naman hawak yan eh. Problema ay sa atin, gusto natin laging nararamdaman ang buhay. Hindi. Remember that even our life is not come from us. It's come from the Lord. Kaya, learn to wait. Kaya the second is, we need to be patient. In order for us to understand the time and season of this world, of this life, you need to be patient. Sabi mo, magpasensya ka. Sabi mo, magpasensya ka. Kaya alam niyo po, ang yung pastor ay nasubok uli yung kanyang pasensya nung tayo po ay nakapag-trek uli sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Grabe, ako pasalamat ako dahil nag-trek ako sa Korea, sa Pilipinas. Ang layo talaga ng diferensya. Ito na naman yung mga bigla nasisingitan, ano naman yung bigla ino-overtaken, di ba? Nasa linya ka na, bigla ikakat na ganyan. So, sabi ko, nasa Pilipinas pala ako. And remind me about kailangan maging pasensyoso. Kasi pag ako ay naburyo, di ba? Masisira yung driving, sabi natin ability mo. At doon nagkaroon mo ng discretion. Kaya siya sabi ng miss ko, wag. Sabi niya, dahan-dahan ka lang. Dahan-dahan ka lang. Kasi nga, kasama ang pamilya ko nung nagsawa. I remind myself, enjoy ko lang yung traffic. Kasama ko yung pamilya ko. At alam ko, ang Lord may purpose ko sa kanila. Kaya, I need to be self-defensive driving. So, hindi ka lang dapat patient, dapat ina-accept mo rin yung bawat sitwasyon ng buhay mo. Learn to accept things in our life. Especially, those things that is impossible to reconcile. Meron kang nakaraan na pangit, hindi maganda yung naging childhood mo, accept that. Yun talaga ang buhay. Diba? Everything in this world, one of the law of life in this world is so-called process. Mayaman ka, mahirap ka, you need to undergo the process of life. Sabi nga yung usapan ni Chingitan tsaka ni sino ba itong kanyang kausap? Yung isa pang magaling na nag-a-advise yung guys for finance, si Francis Hong. Sabi nilang ganyan nag-uusap sila. Bakit daw yung mga negosyante, yung daw mga yung mga pioneer daw ng mga negosyante, yung mga nagpalaki talaga ng mga negosyo, is yung sumunod na generation, nagagawa nilang palakihin. But the third generation, yun daw yung sumisira ng negosyo. Kasi wala na. Yung pangatlo, the third generation, ibig sabihin yung mga apo na. Why? Kasi nga, lumaki na sila na gano'n na sila eh. Ibig sabihin, hindi na sila nag-undergo ng proseso na na-undergo ng dalawa nilang lolo at tatay nila. And now, they want to handle the big business. Wala, hindi nila kaya. Kasi nga, hindi sila na proseso. Ibig sabihin, sa buhay natin, the nature of life is a process. Mayaman ka man o mahirap, may proseso talaga. At ang proseso natin, dapat laging gawin ang kalooban ng Diyos. Amen ba? Nag-i-struggle ba kayo every Sunday na pumunta ng church? Proseso yan eh. Tama? Pero alam niyo sa puso ninyo ang tama mag-worship. Di ba? Hindi ko na sabi sa'yo, Kuya Andy, tama pa mag-worship. Alam mo na yun. Di ba? That's already given. But marami nag-i-struggle tayo pumunta ng church. In spite na, alam naman nila na dapat mag-worship dapat once a week na sama-sama. Ibig sabihin, they're under the process. And ang pagsabaro sa Panginoon ay para siyang ulan. Alam niyo ba bago ulan?
May cycle po yan. Ang unang cycle is the so-called evaporation. Iinit muna, kakaroon ng araw, di ba? Iinitan yung lupa o yung dagat, pagkakaroon ng tawag na evaporation. Tataas yung mga maliliit, mga droplets of water. Tataas yan. At ano nangyari? Pag tumaas yan, nagiging ulan agad. Hindi naman ulan, di ba? Parang naman, taas ba ulan? No? May proseso, di ba? So may katawag na evaporation. Yes, the next is the condensation process. Yan yung mga ulap, mga kapatid. Yan. Ngayon, pag dumami ang ulap, bibigat yan. At pag bumigat yan, doon nagkakaroon ng the same with the praises in worshiping God. So the more we worship the Lord, parang nag-iipon ng spiritual clouds in heaven. No? Pag yan napakarami na, ibubuo din sa'yo ng Diyos yung mga papuri pa salamat na ginawa mo sa buhay. Kaya maghintay tayo ng ating cycle. Meron kasi dito, nag-pray, Lord, basta kapag mo nga na maging okay kami. Tapos kinabukasan okay na sila. Ano yung instant noodles? Hindi naman ba nabuhay natin eh? Our life is a process. Diba? Na dapat unti-unting inaayos. Ganyan karamihan ng mga tao. May problema sila nga. Pag pinag-pray mo, gusto nila okay agad. No. Kailangan mo may baguhin sa sarili mo para umaayos sa problema mo. Amen ba? Kung gusto mong umaayos sa problema mo, sa relasyon, sa lahat ng relasyon mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa ka-churchmate mo, sa kaibigan mo, you need to change yourself first. In order for you to understand the timing of season and timing of yourself. Di ba sabi nga, if I change, everything will be changed. Yan. Kaya sabi nga, don't look for a good person. Be a good person. So in order for us to understand the timing of life, the timing of times and season, we have to be patient and we have to be accept things in your life. Recognizing that there is a time for every activity under heaven, help us to accept the natural flow of life. Ganun talaga, may time talaga tayo na dumarating ang problema. Ganun talaga, may time talaga tayo na nagkakasakit. Di ba? May time talaga tayo na nawawalan tayo ng pera. Yes, ganun talaga ang buhay eh. May time naman talaga tayo pinagpapala ng Panginoon. So, accept those seasons sa buhay natin. Basta mahalaga sa every season, sa bawat oras, you are doing the purpose of life. Kasi ito yung mga constants sa ating buhay. And because of that, you are now finding God's purpose in every season. Kaya mahalaga natin maunawaan ang bawat times and season sa buhay natin. The next is, in order for us to find purpose in every season is to understand time and season. Pangalawa is God's sovereignty over time. Sinasabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 9, ano pong sabi doon? Tignan natin. Sabi ng Ecclesiastes chapter 3 verse 9. Ayan. Verse 11, I'm sorry. Sabi doon, He has made everything beautiful in His time. Kumbaga, ginawa ng Diyos na maging maganda, maging maayos ang lahat ng bagay sa Kanyang panahon. Ibig sabihin, sa bawat panahon pala, ay inaayos tayo ng Diyos. He made us beautiful in according of His time. Bakit ba mahalaga na ating matutunan ang bagay na ito? Because of God's sovereignty, in order for us to understand finding purpose in every season, we need to understand God's sovereignty over time. Ibig sabihin, ang Diyos is not bound by time, space, and matter.
Kaya kailangan maintindihan natin yung soberanya ng Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. Based on this verse, here are the ways of God. Why He made things beautiful. Ito lang yung reason bakit ginawa ng lahat ng bagay ng Diyos na maganda at maayos. Of course, because He is sovereign. Because number one, because of His divine timing. His divine timing. Ano ba yung divine timing? He has made everything beautiful in His time, suggests that each event and experience has its own appropriate moment in God's grand design. Ibig sabihin, ganito yan. Appropriate. Naaayon. Naaakma. Di ba? May season. Ano yung season ng Korea? 4 season tayo. Summer. Ano sa summer? Fall. Winter. And spring. Di ba? Pag tayo ay nasa winter, di ba? Sumusunod din yung ating buhay. Nakasuot ka ng jacket. Tama, nagkagwantes ka kasi malamig. Nakita na ba kayo ng tao? Winter na winter, nagdadaan dyan. Ang taas ng yelo, nakaboxer lang siya. Maybe meron siguro gumawa nun, pero hindi siya magtatagal. Kasi bakit? Hindi naaakma sa sitwasyon at panahon ang kanyang ginagawa. So dito, God made everything beautiful in His time because of His divine timing. The beauty of His moment is revealed when it occurs according to divine timing. Bakit ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay na maganda? Dahil sa timing ng Panginoon. Di ba sabi doon? May panahon ng bulaklak ay nang umukadkad. Timing po ng Diyos yan. May panahon na umaani ng mangga. Timing po ng Panginoon yan. Kaya sa ating buhay, hintayin natin yung timing ng Diyos. Kung ikaw ay nagpa-plan pa lang ngayon, huwag ka munang umasang umani yan. Amen ba? Learn to wait for your harvest. If you plant a seed of faith, huwag ka na agad umani ng pagkapalan ng faith. Learn to wait the harvest of faith. Kaya sinasabi doon sa Bible, di ba kung naalala niyo sa giving, if you sow sparingly, you will reap sparingly. If you sow bountifully, you will reap. Ibig sabihin, hindi problema yung pagtataniman. Malawak ang harden ng Diyos. Ang problema, yung limitado mong itinanim. Because you stopped planting and now you are reaping also a little. Nais ng Diyos, araw-araw, nagtatanim tayo sa Kanya. Para continuous yung ani. Nagtanim ka ngayon, pero inabukas hindi ka nagtanim, kaya may laktaw. Try nyo ba buhay parang, misa ba buhay parang may laktaw ng pagpapala? Isipin nyo, bakit di ka nakapagtanim yung panahon na yun? Di ba? May laktaw eh. Dapat continuous yung pagtatanim natin sa Panginoon. We plant a seed of worshiping God. We plant a seed of faith today. Tomorrow naman, we plant a seed of being generous sa mga kapatiran. Do that, mga kapatid. Dapat ilista nyo yung mga seed na ginagawa ninyo. So this Sunday, I will give a seed of for the expansion of God's kingdom. Pangalanan niyo po yung mga buto natin na inyong tinatanim. Because time will come, aanihin po natin yun. Okay? Kaya mahalaga, kaya the Bible said that everything made beautiful in God's time. Because number one, of the divine timing, and pangalawa, because of the purpose and order. Kaya nagiging maayos ang lahat ng bagay sa mundong ito. Kasi bakit? May purpose at order. May layunin at mayroong pagkaka-aayos ang lahat ng bagay. Because God is the God of order. Kaya nga pag tayo ay nabubuhay sa purpose ng Panginoon, ibig sabihin,
umaayos yung ating buhay at nagkakaroon ng order. Tama ba? Dati kung ano lang iniisip mo pag Sunday, pero natuto ka sumama sa Panginoon, nagkakaroon ng order ang buhay mo. Pagising mo sa umaga, natuto ka na mag-pray. Kasi bakit? A-attend ka ng Sunday worship service. Para hinahanda mo sa sarili mo na dapat, ngayon pala, okay ang heart ko, okay ang sarili ko. Para pagpunta ko doon sa place na kung saan ako isasama sa Panginoon, mararamdaman ko ang kanyang presensya, nakakausap ko siya. So nakakaroon ng order ang iyong buhay. And you become now beautiful in the sight of God. Di ba yun naman yung mga gusto nating buhay, mga kapatid? Na maging maayos tayo, maging maganda sa paningin ng Panginoon. Ito na yung sinasabi ng Diyos sa atin. Ano lang kailangan natin gawin? We need to decide to do it. Okay, decide now. Kung ano yung magiging buhay mo 2 years from now. So how God made everything beautiful, hindi lang po yung purpose and order. And the last is, may tinatawag na eternal perspective. He has also set eternity in the human's heart. Ibig sabihin, bawat tao, there is a longing for eternity. Minusapin nga kami na, bakit daw sa simbahan, marami raw mga may edad na pumupunta ng church. Hindi lang, even sa mga ibang sa mga ibang churches. Kasi ano yung, kung sino nagiging sincere sa church, even in the other religion, yung mga may edad. Tama? Why? Because alam nila palapit na sila sa Panginoon. Tama, di ba? Ano nagtulak sa kanila, ba't gawin nila yon? Because sinasabi ng Bible that already in our hearts, sinulat ng Panginoon yung tinatawag na eternity. Kaya nga, pag namatay ang tao, anong kanyang tinatawagan? Diyos din eh. Marami na pong mga ateista, hindi niniwala sa Panginoon, pero nung sila mamatay na, tumawag sila sa Diyos. Why? Because in their heart, nandoon na yan, nakalagay na na, merong buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ng Bible, in Psalm chapter 14 na yata, tama yung quotation ko, the foolish said in his heart, there is no God. Kaya nga, kung wala ang kinikilalang Diyos sa buhay mo, that is foolishness. Kung gusto mabuhay ng may karunungan, tanggapin natin ang nais ng Diyos sa ating buhay. So in order for us to find meaning in every season of life or purpose in every season, first, we need to understand the timing and season of God and the sovereignty of God. And the third is, ito yung mahalaga, finding joy in every season. Finding joy in every season. Saan ba, ano ba yung God's timing? How do you understand God's timing? Kumbaga sa sasakyan, crossing yan, di ba may timing? Hindi pwedeng walang timing. Kasi kapag walang timing yan, malaking aksidente ang mangyayari. Di ba? So, sino yung nagbibigay ng timing sa crossing? Stoplight? Or either tao? Natukuman? Di ba? Sa Pilipinas, madalas, mga MMDA. At pag hindi ka umayo sa kanyang timing, ano mangyayari sa'yo? Ha? Ticket yan. Lisensya mo. Seminar ka ng 2 linggo doon sa Manila. Alam, grabe talaga. Matinding abala talaga mangyayari sa'yo. Naranasan ko po yan sa, minsan ako nag-drive. Gano'n sila pag uulihin ka. Sir, kasi alam niyo po ba na mali po yung pinasukan ninyo? Nakita niyo po ba yung signboard? Oh, hindi ko po nakita. Hindi po niyo makita na laki-laki. So ito gagawin po natin, i-confiscate po namin yung lisensya ninyo at magsiseminar kayo ng 2 linggo sa City Hall of Manila. Taga-Bulacan ako. Kanya ba yung abala? Bakit? Hindi kasi ako umayon sa timing. Driver ako, ginawa ko ng gusto ko. Nawala sa timing,
at yung wrong timing ka, merong wrong consequence. Kaya minsan, di ba? Pag sinabi ng kaibigan mo, pre, pautang naman, wrong timing ka, wala akong pera. Di ba? Yun ang maganda sagutin nyo, di ba? Gusto kita po tayo, pero tolak, wrong timing ka, wala akong pera. Di ba? Yun yung magandang wrong timing. Di ba? Sabihin mo. Sabihin, mahalaga na tayo ay nasa timing ng Panginoon. God's timing is not in the past. Kaya kung until na nabubuhay ka sa nakaraan mo, tandaan mo, you will never in God's timing. God's timing is not also in the future. Kaya kung masyado ka naman futuristic, na dapat sa ngayon pa lang, kailangan yung bahay ko tapos na, no? May karahin na ako, may watch na ako, masyado naman futuristic na masyado, di ba? Remember, you will never understand God's timing. So mga kapatid, nasaan ang timing ng Diyos? God's timing is in the present. Ngayon, paano malalaman na ikaw ay nasa timing ng Diyos? Ha? If you are living in His purpose. Ibig sabihin, if you are living in God's purpose, you are in God's timing. Kaya kung ano yung nakaraan natin mga kapatid, tapos na yun eh. Nakaraan na yun. At kung ano man yung ating hinaharap, hayaan mo lang yan muna. Kaya tama ang klose ng Bible sa Matthew chapter 6, I think verse 33 or 34, we need to live one day at a time. Bakit? Kasi ang timing ng Panginoon, hindi naman yung next week, next month, or 2 months after. No, ang timing ng Panginoon, araw-araw. Ngayon, ang timing ng Diyos. Kaya dapat, you are alive in God's timing. Tomorrow ulit, kailangan nasa timing ka ng Panginoon. Tomorrow ulit. And I believe if you are in God's timing, God will really bless you. Kasi bakit? Kung tayo ay nasa presensya ng Panginoon, nandun din yung pagpapala ng Panginoon. Amen ba? So, be in the timing of God. And if you are in God's timing, you will enjoy every season. You will be fulfilled. Nagiging masaya ang buhay mo. Nagiging magaan yung buhay mo. Nagiging mas maayos yung ating buhay. Mas nakakahinga tayo ng malalim. Kasi bakit? Nasa timing ka ng Panginoon. Yes, may problema ka pero, problem is just a problem. The good thing is, I am in God's timing. Kasi pag tayo nasa timing ng Panginoon, mas naayos din natin ang problema na dumarating sa ating buhay. Kaya mahalaga mga kapatid, na ma-embrace din natin ang bawat season of life. In finding joy in every season, we need to be in God's timing. Hindi ko sinasabi mga kapatid, hindi na kayo mag-isip kinabukasan, no? We need to learn to depend on God daily. And the last is, in order for us to find season or to find God's purpose in every season, the last is, we need to trust God. Trust God's eternal plan. In chapter 3 of Ecclesiastes, verse 14, ano sabi doon? Binasa ko kanina mga kapatid, ano sabi doon? For I know that whatever God does, it shall be forever. Nothing can be added to it, and nothing can take it from it. God does it that men should be feared before Him. Ibig sabihin mga kapatid, in order for us to find purpose in every season, we need to trust God's eternal plan. Ano ba yung plano ng Diyos sa atin? Ano ba yung nais ng Diyos sa atin? To be with Him in eternity. Yung ating mga buhay ngayon dito, yung ating mga responsibilidad mga kapatid, lilipas din yan. May katapusan yung mga bagay na yan. Trust God's
plan sa ating buhay. Kita natin how God put everything in this earth permanent. Doon pa lang dapat magtiwala sa Panginoon kung paano niya inayos ang lahat ng bagay sa mundong ito. Inayos niya ng oxygen ng earth na ito is just 24%. Hindi dapat naging 21. Kasi bakit? Hindi tayo makakahinga. Inayos ng Diyos yan. Nilagyan ng Diyos ang earth ito ng tatawag na ozone layer or butas-butas na ngayon. Diba? Alam niyo ba yung ating earth may mga layer yan? Na pag may pumasok ng mga meteors, doon pa lang sa taas, nalulusaw na. Inayos ng Panginoon yan. Yung composition ng ating katawan, inayos ng Diyos yan. Kaya doon pa lang dapat magtiwala tayo ng gusto sa Diyos na gumawa sa atin. Kasi bakit? God did everything according to His purpose. Kaya mga kapatid, naway nabigyan tayo ng paalaala itong English nito. How we can find purpose in every season of our life. Number one, in order for us to find purpose in every season, we need to understand the timing and season of God. Pangalawa, we need to know that God is sovereign over time. May mga bagay talaga na hindi natin kayang gawin, ipagpaubaya mo na yan sa Diyos. Amen ba? Huwag nating pilitin, huwag nating pwersa ng ating mga sarili. Bahala na ang Panginoon because God is sovereign over time and the Bible tells us that He made everything beautiful in His time. May tingay parang hindi maayos, time will come. Aayusin yan ng Panginoon. And the third is to find joy in every season. In order for us to find joy in every season, we should be in the timing of God. God's timing is not in the past. God's timing is not in the future. God's timing is now. And the last is trusting God's eternal plan. Mga kapatid, hindi po ito yung totoo nating tahanan. I want to remind you, ang ating totoong tahanan ay tayo pupunta sa piling ng Diyos. Amen ba? Kaya dapat ingatan natin ang ating buhay. Ingatan natin ang ating mga sarili na dapat tayo naghahanda na para makapiling natin ang Panginoon. Eternity. Dahil yun yung ating totoong destination. Kaya ngayon pa lang dapat change the way we think. Kung mayroon nang-aasar sa'yo, sabihin mo, hindi na ako ganyan. Ang nang-aasar, iba na ako. Kasi bakit? I need to suit my life. I need to align myself into the will of my God. Kasi time will come, lahat tayo babalik sa Kanya. Hallelujah. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa paalala mo na yung salita. Sabi po na Ecclesiastes that the time for everything and we need to find God's purpose in every season. Lord, ngayon tunan po namin ang mga bagay na ito. Na mga Panginoon ay hindi po namin ma-miss ang purpose mo sa bawat season ng aming buhay. Yes, there is a struggle. Yes, there is a problem. But Lord, help us to focus on the purpose that you've given to us. To the timing, Panginoon, na meron kami dapat sa iyo. Because you are sovereign God. You are the one who installed season, time, and purpose. Help us, Father, to be in you. Help us, Father, Lord God, to be walking according to your will, O God, not according to our ways. So that, Lord, time will come ang buhay po namin at maging kaaya-aya sa iyo, Lord. We thank you and we honor you in the name of Jesus. Amen. Ngayon po, dadako po tayo mga kapatid sa pagpagsamba sa Panginoon. Ang pagbibigay natin ng communion. So habang po pinamimigay yung elemento ng communion ni Bayan at ni Father Ace, kaya niyo po na i-remind ko po kayo ang kahalagahan ng communion na sinasabi sa kanyang salita. Sa aklat po ng unang Korinto, chapter 11,